Naalala niyo pa ba ang panahon na kahit anong kainin natin ay parang walang epekto? Masarap ang buhay, di ba? Pero habang tumatanda tayo, lalo na kapag umabot na tayo sa edad 65 hanggang 80, napapansin natin na hindi na pala tayo kasing lakas ng dati. Masakit na ang tuhod, sumasakit ang likod, at minsan, bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso kahit wala namang ginagawa. Nakararamdam ba kayo ng hirap sa pagbangon sa umaga dahil sa paninigas ng mga kasukasuan? O di kaya, napapansin niyong parang mas madali kayong hingalin o mas mabilis mapagod kahit simpleng gawain lang sa bahay? Ang totoo, marami sa atin ang hindi nakakaalam ng ating kinakain lalo na ang mga gulay na akala natin ay puro benepisyo lang, ay maaring siya palang sanhin ng mga sakit sa puso at pananakit ng kasukasuan na nararanasan natin. Nakakagulat, di ba? Sino ba naman ang mag-aakala ng gulay na madalas nating iluto ay posibleng nakakasama pala sa atin sa katagalan? Ito ang sikreto na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 gulay na ayon sa babala ng mga doktor ay mas mainam na iwasan o bawasan natin ang pagkain kung nasa edad 65 hanggang 80 na tayo. Ginawa ito para protektahan ang ating puso at panatilihing malusog ang ating mga kasukasuan. Manood kayo hanggang sa uli dahil may babahagi akong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo na makakatulong ng malaki sa inyong kalusugan. Ngayon, simulan natin ang ating usapan tungkol sa mga gulay na ito. Ang una nating pag-uusapan ay ang talong. Alam kong marami sa atin ang mahilig sa talong, lalo na sa adobong talong, tortang talong, o di kaya yan saradang talong na may kasamang bagoong. Naku, napakasarap na naman. Subalit, alam nyo ba na ang talong ay kabilang sa tinatawag na nightshade family ng mga gulay? Kasama dito ang kamatis, patatas at sili. Ang mga nightshade na gulay ay naglalaman ng isang substance na tinatawag na solanine. Sa maliit na dami, hindi ito ganong nakakasama. Pero para sa ilang tao, lalo na sa atin na may edad na, ang solanine ay maaring magdulot ng pamamaga o inflammation sa katawan. Paano ito nakakaapekto sa ating mga kasukasuan? Isipin niyo, kapag ang katawan ay patuloy na nakakaranas ng pamamaga, para itong maliit na apoy na hindi napapatay. Sa paglipas ng panahon, ang apoy na ito ay maaari magresulta sa paglala ng pananakit sa mga kasukasuan, gaya ng arthritis. Hindi ibig sabihin na lahat ng kumakain ng talong ay makakaranas nito. Pero kung madalas kayong sumasakit ang tuhod, balakang o mga daliri at mahilig kayong kumain ng talong, baka ito na ang senyales na kailangan nating tingnan ang koneksyon. Bukod sa solanine, mayroon ding ibang compounds ang nightshades na tinatawag na lectins. Ang lectins ay protina na maaring magdulot ng digestive issues at inflammation sa ilang sensitibong tao. Hindi ibig sabihin ay ganap na itong iwasan, pero kung nakakaranas kayo ng sintomas, subukang bawasan o pansamantalang itigil ang pagkain nito sa loob ng ilang linggo at obserbahan ang pakiramdam ninyo. Maaari makita niyo ang malaking pagbabago. Kung sakaling hindi niyo kaya iwasan ng tuluyan, subukan niyo itong lutuin ng mas matagal at mas maigi. Ang pagluto ay nakakatulong magbawas ng solanine at lectins, pero hindi nito ganap na inaalis ang mga ito. Subukan din ninyong ibabad muna sa tubig na may asin bago lutuin. Ang mahalaga ay makinig sa inyong katawan. Kung napapansin ninyong mas sumasakit ang inyong mga kasukasuan pagkatapos kumain ng talong, marahil oras na para bawasan ito o humanap ng alternatibo. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang gulay na kailangan natin pag-ingatan, ang patatas. Tulad ng talong, ang patatas ay isa ring nightshade. Sa ating bansa, napakaraming putahe na ginagamitan ng patatas mula sa adobo, menudo, kaldereta, hanggang sa pritong patatas at french fries na paborito ng mga bata at matatanda. Masarap ito dahil sa creamy nitong texture at kakayahang sumipsip ng lasa ng iba't ibang sahog. Ngunit ang patatas, lalo na kung pinusesong gaya ng french fries o potato chips, ay maaaring maging isang problema para sa ating puso at kasukasuan. Bakit po? Una, ang patatas ay mataas sa carbohydrates. Kapag kinain natin ang patatas, mabilis itong nagiging asukal sa ating dugo. Ang mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo
ay hindi lang masama para sa mga may diabetes, kundi maaari rin itong magdulot ng pamamaga sa buong katawan, kasama na ang ating mga daluyan ng dugo at kasukasuan. Ang matagalang pamamaga sa mga ugat ay maaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso, gaya ng high blood pressure at atherosclerosis, kung saan nagkakaroon ng plaque buildup sa arteries. Isa pa, ang paraan ng pagluto ng patatas ay malaking salik. Kapag piniprito ito, gaya ng sa French fries, sumisipsip ito ng napakaraming langis na kadalasan ay hindi malusog, tulad ng vegetable oils na mataas sa omega-6 fatty acids. Ang sobra-sobrang omega-6 nang walang sapat na balanse ng omega-3 ay nagtataguyod ng pamamaga sa katawan na lalong nagpapalala ng sakit sa kasukasuan at nagpapataas ng panganib sa puso. Hindi ko sinasabing iwasan niya ng tuluyan ng patatas. Kung lulutuin niyo ito sa mas malusog na paraan tulad ng pabibake, paboboil o pagsisteam, mas mainam ito. At kung kakain man, limitahan ng dami at huwag itong gawing pang-araw-araw na pagkain. Pwede ring subukan ng matamis na patatas o kamote bilang alternatibo. Ang kamote ay may mas mababang glycemic index. Ibig sabihin, mas mabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kainin at puno rin ito ng antioxidants at fiber. Kung mahilig kayong mag-snack imbis na chips, subukan ng inihaw na kamote o steam kamote. Maliit na pagbabago lang ito sa gawe pero malaki ang epekto sa pangmatagalang kalusugan ng inyong puso at kasukasuan. Tandaan, ang susi ay ang moderation at ang pagpili ng tamang paraan ng pagluto. Ngayon, naunawaan na natin ang tungkol sa talong at patatas. Dumako naman tayo sa susunod na gulay na dapat nating bigyan ng pansin, ang kamatis. Ang kamatis, tulad ng talong at patatas, ay kabilang din sa pamilya ng nightshade. Ito ang isa sa mga pinakamadalas nating gamitin sa pagluluto, sa sarsa ng spaghetti, sa sabaw ng sinigang, sa sausawan ng prito o kaya ay sa simpleng nilaga. Marami itong taglay na bitamina at antioxidants tulad ng lycopene na maganda para sa puso. Ngunit tulad ng ibang nightshades, mayroon din itong compounds na maaaring magdulot ng pamamaga sa ilang tao, lalo na kung mayroon na kayong nararamdamang pananakit ng kasukasuan o arthritis. Ang isang compound na kailangang ating bantayan ay ang lectins, kahit nasa maliit na dami. Ang lectins sa kamatis, lalo na kung pinakain ng hilaw o hindi sapat ang pagkaluto, ay maaaring makairita sa lining ng bituka at mag-trigger ng inflammatory response sa ilang sensitibong individual. Kapag nangyari ito, hindi lang panakit ng tiyan ang mararamdaman, kundi maaari ring lumala ang pamamaga sa ibang bahagi ng katawan, kasama na ang mga kasukasuan. Dagdal pa rito, ang kamatis ay may natural na acidity. Para sa ilang tao, ang mataas na acidity sa dieta ay maaaring magpalala ng kondisyon tulad ng acid reflux at indirectly ang pangkalahatang inflammatory load sa katawan. Kung napapansin nyo na mas sumasakit ang inyong mga kasukasuan pagkatapos kumain ng maraming kamatis o mga pagkaing may sarsang kamatis, subukan ninyong bawasan ang paggamit nito. Kung hindi nyo naman kayang tuluyang iwasan ng kamatis, merong mga paraan para mabawasan ang posibleng epekto nito. Ang pagluluto ng kamatis, lalo ng matagal na pagpapakulo tulad na sa sarsa ng spaghetti o sa nilaga, ay nakakatulong na masira ang ilang lectins at gawing mas available ang lycopene. Pero tandaan, hindi ito laging sapat para sa lahat. Ang pinakamahalaga ay obserbahan ang reaksyon ng inyong katawan. Kung kayo ay umiinom ng gamot para sa arthritis o may history ng heart disease, mas maingat tayo sa mga pagkain na maaari magpalala ng pamamaga. Ang pagpili ng sariwang kamatis at pag-iwas sa mga processed tomato products na puno ng asukal, asin at preservatives ay isa ring malaking tulong sa puso at kasukasuan. Ngayong, dumako tayo sa ikapat na gulay, ang mais. Sa Pilipinas, ang mais ay hindi lang simpleng gulay, kundi isang staple, lalo na sa mga probinsya. Kumakain tayo ng nilagang mais, inihaw na mais, at ginagamit din sa iba't ibang lutuin tulad ng sinigang at ginataang mais. Bagamat mayaman ito sa fiber at ilang bitamina, ang mais ay madalas na nakikita sa mga processed food tulad ng corn oil, corn syrup na matamis na pampalasa at corn starch. Dito nagkakaroon ng problema, lalo na para sa atin na nasa edad 65 to 80. Ang unang issue sa mais
ay ang mataas nitong glycemic index, lalo na kung ang kinakain ay ang sweet corn. Tulad ng patatas, mabilis itong nagiging asukal sa dugo na maaring magdulot ng sugar spike. Ang madalas na pagtaas ng blood sugar ay nakakadagdag sa systemic inflammation sa katawan na kung hindi makontrol ay maaring makasama sa ating mga ugat at magpataas ng panganib sa sakit sa puso. Ang mga ugat na namamaga ay mas madaling kapitan ng plaque na humahantong sa atherosclerosis. Bukod pa rito, ang mais, lalo na ang mga ginagamit sa processed food ay madalas na genetically modified GM corn. Bagamat kontrobersyal pa rin ang epekto nito sa kalusugan, mayroong ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang GM crops ay maaaring may potensyal na mag-ambag sa inflammation sa ilang individual. Mas mainam pa rin kung pipiliin natin ang mga organic at non-GMO na mais kung available. Igit sa lahat, ang mesa ay kadalasang pinapartner sa mga pagkain mataas sa taba at asin, tulad ng corn chips o popcorn na may butter. Ang mga ganitong klase ng pagkain ay lubhang nakakapinsala sa puso dahil sa trans fats at labis na sodium na parehong nagpapataas ng presyon ng dugo at naglalagay ng strain sa ating cardiovascular system. Kaya kung mahilig kayo sa mais, piliin ang nilaga o inihaw na mais at iwasan ang mga processed corn products. Mas mainam din kung kakainin ito sa moderation at balansehin na iba pang gulay na mas mababa ang glycemic index tulad ng green, leafy vegetables. Ang pagbabawas ng mais, lalo na ang mga nasa processed forms, ay isang simpleng paraan para protektahan ang inyong puso at mabawasan ang pangkalahatang pamamaga. Sa huling gulay nais kong pag-usapan, ang labong o ang bamboo shoots. Ito ay karaniwang sahog sa mga lutuin natin tulad ng ginataang labong o labong with dahon ng sili. Masarap ito at nagbibigay ng kakaibang texture sa pagkain. Ngunit, ang labong ay may mataas na nilalaman ng purines. Para sa karamihan ng tao, hindi ito problema. Pero para sa mga individual na may gout o mataas ang uric acid level sa dugo, ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa purines ay maaaring mag-trigger ng gout attack. Ang gout ay isang uri ng arthritis na nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga at pamumula sa mga kasukasuan, lalo na sa malaking daliri sa paa, tuhod at siko. Kung kayo ay may kasaysayan ng gout o madalas na nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan na walang malinaw na dahilan, mainam na bawasan o iwasan ang pagkain ng labong. Bagamat ang purines ay hindi direktang nakakasama sa puso, ang matagalang inflammation na dulot ng gout ay maaring maging sanhi ng iba pang komplikasyon sa kalusugan, kasama na ang cardiovascular health. Ang pamamaga sa katawan kahit saan pa man ito nanggaling ay laging may potensyal na makaapekto sa iba pang sistema ng katawan. Ang pagpili ng mga pagkain na hindi magpapataas ng uric acid ay isang mahalagang hakbang sa pagkontrol ng gout at pagprotekta sa inyong mga kasukasuan. Kung hindi kayo sigurado kung inyong pananakit ng kasukasuan ay dahil sa gout, kumonsulta sa inyong doktor para sa tamang diagnosis at bio. Mayroong maraming ibang masasarap na gulay na pwede ninyong kainin na mas ligtas para sa inyong mga kasukasuan kung kayo ay prone sa gout. Ngayon, nais kong balikan ang mga gulay na ating pinag-usapan. Ang talong, patatas, kamatis, maize at labong. Hindi natin sinasabi na ang mga gulay na ito ay puro masama. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang sustansya at benepisyo. Ngunit para sa atin na nasa edad 65 hanggang 80 at lalo na kung mayroon na tayong nararamdamang pananakit ng kasukasuan o pinangangambahan ang kalusugan ng ating puso, ang paghihimaingat at mapanuri sa kung ano ang ating kinakain ay mahalaga. Ang mga gulay na ito dahil sa kanilang nilalaman na solanin, lectins, mataas na glycemic index at purines ay maaaring magdulot o magpalala ng pamamaga sa katawan na direkta o indirekta nakakaapekto sa ating puso at kasukasuan. Ang susi dito ay ang pag-unawa sa inyong sarili katawan. Hindi lahat ay magiging sensitibo sa mga gulay na ito sa parehong paraan. Kung kayo ay nakakaranas ng pananakit, pamamaga, o iba pang hindi ka nais-nais na sintomas pagkatapos kumain ng mga ito, subukang bawasan ang inyong konsumo o pasamantalang itigil ito upang makita kung may pagbabago.
Ito ay isang uri ng elimination diet na makakatulong upang matukoy kung aling pagkain ang nagdudulot ng problema para sa inyo. Tandaan, ang layunin ay hindi ang ganap na pagbabawal, kundi ang pagpili ng mas matalinong opsyon na susuporta sa inyong kalusugan habang kayo ay nagkakaedad. Maaari ring mag-eksperimento sa ibang paraan ng pagluluto na nakakapagpababa ng potentially problematic compounds. Ating katawan ay tulad ng isang kotse. Kailangan ito ng tamang gasolina para umandar ng maayos. Sa edad natin, mas kailangan natin ang gasolina na malinis at hindi magdudulot ng bara o sira. Bukod sa pag-iwas o pagbabawas ng nabanggit na gulay, mahalaga rin ang pangkalahatang pamumuhay. Ang regular na paggalaw, kahit simple lang na paglalakad, ay malaking tulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at flexible na kasukasuan. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong din sa pag-flush out ng toxins at pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo. Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng sapat na tulog at pag-iwas sa stress ay mahalaga sa pagkontrol ng pamamaga sa katawan. Para sa mga nagtatanong kung anong pwede nating kainin bilang kapalit, maraming gulay na puno ng sustansya at hindi nagdudulot ng pamamaga. Isipin ang malalabay na gulay tulad ng malunggay, ampalaya, kung hindi ka sensitibo sa lasa, kangkong at pechay. Ang mga cruciferous vegetables tulad ng broccoli at cauliflower ay puno rin ng antioxidants na pwedeng labanan ang inflammation. Ang mga ito ay pwede ninyong isama sa inyong pang-araw-araw na dieta. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng balancing dieta na may iba't ibang kulay ng gulay para makuha ang iba't ibang nutrients. At ito na ngang surprising thing na ipinangako ko sa inyo sa simula ng video na ito. Ang pinakamalaking babala at payo na may bibigay ko sa inyo na mas mahalaga pa sa anumang gulay na inyong kakainin o iiwasan ay ito. Huwag na huwag ninyong kakalimutan na kumonsulta sa inyong doktor o sa isang nutritionist dietitian bago kayo gumawa na anumang malaking pagbabago sa inyong dieta, lalo na kung uminom na kayo ng gamot para sa anumang kondisyon. Ang impormasyong ibinahagi ko ngayon ay pangkalahatan lamang at hindi kapalit ng personal na payo medical. Ang bawat isa sa atin ay may kakaibang pangailangan at kondisyon at ang inyong doktor ang pinakamahusay na makakapagbigay ng customized na gabay para sa inyong kalusugan. Sila ang nakakaalam ng inyong buong medical history at makakapagpayo kung paano balansein ang dieta sa inyong kasalukuyang gamot at lifestyle. Ang pagiging responsible sa sariling kalusugan ay nagsisimula sa tamang impormasyon at professional guidance. Tandaan, maliliit na pagbabago lamang ang kailangan para makagawa ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi ito isang marathon, kundi isang lifestyle journey. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung mayroon kayong mga katanungan o sariling karanasan tungkol sa mga gulay na ito o sa anumang tip na ibinahagi ko, ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Gusto namin marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at gabay tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan sa ating ginintuang edad. Napakahalaga ng inyong suporta para makagawa pa kami ng maraming content na tulad nito. Maraming salamat sa inyong panunood at tandaan, ipamuhay ang pinakamaganda ninyong buhay sa bawat edad. Hanggang sa muli.